Magandang umaga sa inyong lahat. Noong nakaraang araw ay tinalakay natin ang iba't ibang uri ng pampanitikan. At para ngayong sa ating huling pag-aaralan sa ating unang markahan, iikot ang ating aralin tungkol sa maikling kwento at kung ano ang mga elemento ng maikling kwento. Magkakaroon din tayo ng panonood ng isang maikling kwento na ginawa ni Sharon Villaverde at ito ay ating tatalakayin at pag-aaralan. Una, bago tayo dumako sa kwento ay pag-aralan muna natin ano ang maikling kwento. Sa maikling kwento ay kailangan nating masuri ang mga elemento ng maikling kwento batay sa akdang ating tatalakayin. Nauunawaan na napapahalagahan ang maikling kwento na may pamagat na Si Miguelito ni Sharon Villaverde. At ang huli ay kailangan nakakapagbuo ng sariling editorial na nanghihikayat kaugnay sa akda. Ano nga ba ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay isang maiksing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayari na kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Isa itong masining na anyo ng panitikan. Tulad ng nobela at dula na ating tinalakay noong mga nakaraang linggo, isa rin itong paggagagad ng realidad kung ginagagad ang isang momento lamang o ang iyong isang madulang pangyayari na naganap sa buhay ng pangunahing tauhan. Ang maikling kwento ay tungkol sa isang tauhan na maaaring nagkaroon ng mga suliranin o ng isang suliranin sa kanyang buhay at magbibigay ito sa mga mambabasa ng iba't ibang uri ng aral. Ang isang maikling kwento o katha ay dapat na magkaroon ng simula, tunggalian, kasukdulan, at wakas. Ang mga nabanggit ay ang mga elemento ng maikling kwento. Ang mga formal na bahaging ito ng isang kwento ay isang mukha o kabuuan ng buhay. At ang buhay, anumang uri, ay kailangang may simula, pakikipagtunggali, pasukdulan, at wakas. Ang elemento ng maikling kwento, dito natin malalaman kung ano ang simula ng isang kwento, ano ang kinaharap na problema ng tauhan, ano ang kanyang naging solusyon, at ano ang naging wakas ng kwento ng kanyang buhay. So, ang unang elemento ay ang tinatawag na mga tauhan. So, ang tauhan ay ang dami o bilang ng mga tauhan sa kwento ay dapat umaayon sa pangangailangan. Ibig sabihin, kung ang isang kwento ay nangangailangan ng dalawang bida at isang kontrabida, kailangan maipakita ito sa takbo ng kwento. Mahirap itakda ang bilang ng mga tauhang magpapagalaw sa isang kwento sapagkat ang pangangailangan lamang ang siyang maaaring magtakda dito. Ibig sabihin, kung hindi kailangan ang maraming kalaban o ang mga kontrabida, kailangan hindi ito ilalagay sa kwento sapagkat maaaring magbigay lamang ito ng kaguluhan sa takbo ng akda. Sa maikling kwento, ang mga bumubuhay na tauhan ay karaniwan ang mga sumusunod. Pangunahing tauhan. Sa isang maikling kwento ay iisa lamang ang pangunahing tauhan. Ibig sabihin, maaring ito ay bida. Ito ay ibinabatay tungkulin sa ginagampanan ng tauhan sa katha. Sa pangunahing tauhan umiikot ang kwento, mula sa simula hanggang sa katapusan. Ibig sabihin, ang bida natin ng ating pangunahing tauhan ay kailangang makikita natin sa simula hanggang sa anong nangyari sa kanya sa wakas, sapagkat ang pangunahing tauhan ang maghahatid sa atin ng aral ng kwento. Ikalawa,
katunggaling tauhan o ang kontrabida. Ang mga pangyayari ay binubuhay sa pamamagitan ng tunggaliang sa loob ng isang kwento. Ang tunggaliang ito karaniwan ay kinakatawan ng mga tauhang pangkwento. Sa katunggaling tauhan, ibig sabihin ito ang nakakaaway o nagkakaroon ng distraction sa takbo ng buhay ng ating bida. Ikatlo, kasamahang tauhan. Siya ay kasamahan ng pangunahing tauhan. Ang pangunahing tungkulin nito sa kwento ay ang maging kapalagayang loob ng ibang tauhan. Hindi siya bida, subalit masasabi natin na siya ay kasama na ng bida o makakasama sa takbo ng kwento na maaaring hindi natin makita sa wakas. Dahil ito lamang ang tumutulong sa kanya kung paano ang tatakbo ang kanyang buhay. Maaring ito ay ang pamilya ng bida, kaibigan ng bida o yung mga taong nakakasalamuha niya sa kanyang buhay. At ang ikaapat ay ang may akda o ang sumulat ng kwento. Sinasabing ang pangunahing tauhan at ang author may akda ay lagi nang magkakasama sa loob ng katha. Bagamat ang naririnig lamang ay ang kilos at ang tinig ng tauhan, sa likod ay laging nakasubaybay ang kamalayan ng makapangyarihang author o may akda. Ibig sabihin, sa isang kwento, makikita natin kung ano ang opinyon o ano ang ideya ng sumulat ng kwento. Dahil siya ang gumawa ng kwento, palagi nating makikita sa takbo ng akda kung ano ang opinyon nito at maaaring siya rin ang magbigay ng mga clue o palatandaan kung paano tatakbo ang kwento. Ikalawa, tunggalian. Ito ang paghahamok ng dalawang lakas. Pag sinabi nating paghahamok ay pagkakaroon ng tunggalian or away. Kaisipan o paniniwalang pinagbabatayan ng banghay ng isang akda. Nalulutas lamang ito kung ang isang lakas, karaniwan ang pangunahing tauhan ay magtatagumpay o mabibigo sa paggabi sa lumalabang pwersa o kaya'y susuko sa pagtatangka. Pag sinabi nating tunggalian, ito ay ang pagkakaroon ng problema ng ating bida sa loob ng kwento. At maaaring ang mga problemang ito ay ang nagbibigay ay ang mga kasama niya sa kwento o maaaring ang takbo ng buhay ng bida. So meron tayong 4 na tunggalian na maaaring gamitin sa pagpapaigting ng suliranin. Hindi lamang sa epiko, kundi sa anumang anyo ng kwento. Unang tunggalian ay ang tao laban sa tao. Ito ay isang uri ng tunggalian kung ang suliranin ng tauhan ay dulot ng kapwa niya tao. Ibig sabihin, ang kalaban ng bida ay tao rin. Maaaring ang kontrabida, maaaring ang kanyang pamilya, o kaya ang mga kaibigan o mga nakakasalumuhan niya sa kwento. Ikalawa, tao laban sa sarili. Ito ay nagaganap kung ang suliranin ng pangunahing tauhan ay sa sarili niya mismo nagmula. Ibig sabihin, ang kalaban ng bida dito ay ang kanyang sarili mismo. Halimbawa, kapag tinatanong niya ang kanyang sarili tungkol sa kanyang itsura, tungkol sa kanyang kakayahan, o tungkol sa mga nagagawa niya sa kanyang buhay. So, maaaring halimbawa dito ay ang ating bida na nagkaroon ng isang malaking problema pagdating sa kanyang pag-iisip. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nabaliw, ang naging kalaban niya dito ay ang kanyang sarili. Ikatlo, tao laban sa kalikasan. Ang tunggaliang ito ay nagaganap sa pagitan ng pangunahing tauhan at ang pwersa ng kalikasan, katulad ng pagbaha, paglindol, sunog, tagtuyot at iba pa. Ibig sabihin, ang kalaban ng bida dito ay ang kalikasan o ang kanyang environment. So, maaaring ang bida ay magkaroon ng problema
dahil sa kalikasan katulad ng pagkakaroon ng baha, paglindol, sunog, tagtuyot, maaari din namang pagkakaroon halimbawa ng, paghina ng kanyang pangangatawan o kaya ng kanyang pag-iisip o kaya ng kanyang emosyon dahil sa kanyang kapaligiran. At ang huling tunggalian ay ang tao laban sa Diyos. Ito ay tunggalian na kung saan ang tauhan ay nagkakaroon ng kwestiyon sa Diyos tungkol sa pangyayari sa kanyang buhay. Sa kwento, kapag nakita natin or nalaman natin o nahalata natin na ang isang tao ay kine-question ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, doon natin masasabi na nagkaroon siya ng tunggalian laban sa paniniwala niya sa Diyos. Ibig sabihin kapag ang isang tao ay nawalan ng paniniwala, nawalan ng pag-asa, o kaya naman ay hindi niya naibigay ang kanyang sarili sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal o sa kung anumang mga gawain na maaaring magpakita ng pananampalataya, ito ay masasabi natin na siya ay may tunggalian sa Diyos. At dahil natapos na natin ang elemento ng maikling kwento, ay maaari na tayong tumungo sa ating kwentong pinamagatang Si Miguelito ni Sharon Villaver. Sa ating panoorin ang ating video at ating intindihin ang takbo ng kwento upang mas lalo nating maintindihan kung saan ba umikot ang buhay ni Miguelito, sino ang mga tauhang kanyang nakasama, ano ang tunggaliang kinaharap ni Miguelito, at ano ang kanyang naging solusyon sa kanyang tunggalian.
Ating natunghayan ang kwento ni Miguelito at ni Sharon Villaverde. Malalaman natin sa kwento na nagkaroon ng tunggalian si Miguelito laban sa kalikasan, sapagkat ang naging problema niya ay ang pagkakaroon ng problema na dumating ang isang malaking baha na kadahilan nito ay ang bagyo. At malalaman natin dito na si Miguelito ay nagkaroon ng problema sapagkat siya ay nahiwalay sa kanyang pamilya. Subalit ito ay nabigyan ng solusyon dahil sa mga taong nakasalumuhan niya na nagbigay sa kanya ng tulong upang makaahon at magkaroon ng panibagong buhay. So para sa ating unang gawain, itala ang mahalagang pangyayari sa ating napanood na maikling kwento. Isulat ang elemento ng maikling kwento. Gumawa ng tree chart katulad ng nasa picture upang makapagsagot at ito'y ating gagawin sa ating sagutang papel. So sa ating tree chart ay merong wakas, tagpuan, mga tauhan, simula, gitna. Isusulat nyo dito ano ang simula ng kwento sa Miguelito, ano ang gitna, at ang wakas. Ano ang tagpuan at ang mga tauhan. Kasama dito, sa pinakang loob ng ating puno, kailangan nyo ilagay ano ang tunggalian na kinaharap ni Miguelito. At para sa ating ikatlong gawain, isulat ang mga katangian ni Miguelito bilang anak. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Nasa gitna, si Miguelito ang ating pangunahing tauhan at sa dalawang gilid doon nyo kailangang ilagay ang katangian ni Miguelito at isulat ano ang patunay na nasabi ninyo ang katangiang iyon ni Miguelito. At para sa sumunod na gawain, magbigay ng sariling halimbawa ng mga sitwasyon na nagpapakita ng iba't ibang uri ng tunggalian. Sariling halimbawa ng sitwasyon. Ibig sabihin, mag-iisip kayo ng mga sitwasyon maaaring batay sa inyong buhay o sa buhay ng ibang tao. Magbibigay kayo ng tunggaliang tao laban sa tao laban sa sarili, tao laban sa kalikasan, at tao laban sa Diyos. Para sa ating ikahuling gawain, kailangan niyong magsaliksik o mag-research ng balita tungkol sa isa sa mga sumusunod na paksa. Isa lang ang pipiliin niyo. Pumili ng isa at isaalang-alang mga pang-abay na pagsang-ayon o pasalungat na salita na gagamitin sa pagsulat. Ang pang-abay na pagsang-ayon at pasalungat ay ating tinalakay na noong isang linggo kaya kailangan niyo itong mailagay sa inyong gawain. At ang mga sumusunod ay ang mga pagpipiliang paksa. Pagpapatigil ng simula ng pasokan mula Agosto tungo sa Oktubre 2020. Pagbibigay ng 4-piece assistance sa mga mahihirap. Pagkalbo ng bundok at kagubatan. Edukasyon sa panahon ng pandemya. Mass testing sa Pilipinas. Adiksyon sa mga larong computer at social media tulad ng Facebook, Twitter at Instagram. Mental health ng kabataan sa bagong normal. At ang huli ay ang online modality o module, angkop na pamamaraan sa edukasyon sa new normal. Ang lahat ng paksang ito ay may nilalaman ng mga tunggalian. At maaari nyo itong malaman kapag kayo ay nakahanap na o nakapag-research na ng mga balita tungkol sa mga paksang ito. At na ito ang pamantayan ng pagsulat ng editorial. Kailangan may malinaw na naipapahayag ang opinyon, gumamit ng ebidensya o magkaroon ng makatotohanan, kinakikitaan ng tiwala sa sarili at kaalaman sa isyu, na ipapahayag ang opinyon sa maayos na paraan at nakagagamit ng mga ebidensya. Kapag ang lahat ng ito ay inyong nakuha sa napakahusay, kayo ay magkakaroon ng score ng 100 to 90. Sa mahusay ay 89 to 85, katamtaman ng husay ay 84 to 80, at ang nangangailangan ng pagsasaayos ng gawain ay 79 to 75.
At para sa ating gawain sa bahay, isulat sa inyong journal ang inyong refleksyon sa araling tinalakay. So, inaasahan ko na matatapos ninyo ang mga gawain sa nakadaktang panahon. At ang lahat ng ito ay kailangang maipasa ng sabay-sabay upang maiwasan ang pagkalito sa paggawa ng ating mga gawain. Nawa ay naintindihan ninyo ang aral ng ating kwento na si Miguelito na akda ni Sharon Villaverde at nawa ang mga aral na natutunan nyo ngayong araw ay maisagawa ninyo sa inyong mga buhay. So happy learning, stay at home and stay safe.